Bayarang babae lang yan. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Mariing wika ni Gael, 6 na taon nang nakalipas. Pinapaalis si Rina sa gitna ng ulan. Duguan at nagmamakaawang maniwala sa kanya. Hindi ko anak yung dinadala mo, sigaw niya noon. Puno ng galit at puot. Pero ngayon, sa gitna ng isang board meeting, biglang pumasok ang assistant. Boss, nahanap na namin ang ex-wife mo. Siya yung mag-ina sa balita. Yung nasunugan. At boss, kamukhang-kamukhahan niyo po yung bata. Tumigil ang mundo ni Gael. Nagkaanak kami. Bulong niya. Ready the mansion for them. Mula sa maharlikang chandelier ng De Alegre Fine Dining hanggang sa makintab na sahig kung saan dinuduyan ng violin music ang bawat bisita. Isa lang ang lagit-laging pinag-uusapan ng mga customer, ang waitress na si Rina. Parang artista, ang ganda ng waitress nila, no? Bulong na isang babaeng sosyal sa kaibigan habang tinuturo si Rina. Suot ang simpleng itim na uniform, ngunit hindi maikakaila ang malaanghel niyang ganda. Hindi alam ng karamihan na sa likod ng bawat ngiti ni Rina ay ang bigat ng mundong pasan-pasan niya. Araw-araw siya nagpapanggap na walang iniintinding problema. Pero ang totoo, sa bawat pahinga niya sa likod ng kusina, tinatawagan niya ang ospital. Doc, wala pa rin pong pambayad. Pero magtatrabaho po ako. Magdadagdag ng shift. Pangako, huwag niyo lang pong itigil ang gamutan ni Papa. Ang ama niyang si Mang Renato ay may sakit sa puso. Kailangan ng operasyon. Ngunit ang halaga, 3 milyong piso. Isang halagang hindi maaabot ng kahit 10 buhay na pagtatrabaho sa restaurant. Hanggang isang araw, lumapit sa kanya ang HR manager. May naghahanap sa'yo, private meeting, sa opisina ni Mr. Gael de Alegre. Nanlamig si Rina. Si Mr. Gael, ang aloof na CEO. Ang lalaking bihirang bumaba mula sa kanyang glass office at tila palaging walang oras para sa tao. Naglakad siya, nanginginig papunta sa opisina. Pagpasok niya ay tahimik. Walang ibang tunog kundi ang mahinang tik-tak ng orasan sa dingding. Nakatayo si Gael sa may bintana. Nakatalikod. Nakasuit, maayos, malamig, matangkad, at mapanganib kung tititigan. Pagharap niya, diretsong sinabi nito. Alam ko ang sitwasyon mo, Rina. Gusto mong mailigtas ang iyong ama. Napakagatlabi si Rina. Po? Paano niyo po? I have my ways. I'll give you 3 million pesos. Pero may kapalit. Nanigas ang buong katawan ni Rina. Anong kapalit? Tanong niya na halos hindi makahinga. Magiging asawa kita. Legally. Pero isang kontrata lang ito. Pansamantala. Para sa layunin ng isang bata. Napakunot noo si Rina. Bata? Surrogacy. Kailangan ko ng anak, Rina. A legitimate heir. At kailangan ko magpakasal para mapatunayan sa lola ko na may pamilya na ako. Pagkatapos mo akong bigyan ng anak, we divorce. You keep the money, I keep the child. Nanahimik si Rina. Umiikot ang mundo niya. Hindi siya makapaniwala. Ayokong lokohin ka. Dugtong pa ni Gael. Walang pagmamahal, walang relasyon. Business arrangement lang. Pero ikaw ang napili ko dahil... Dahil? Tanog ni Rina na halos bulong. Dahil ikaw lang ang babae sa buong chain na hindi sumubok magpakita ng motibo sa akin. Wala kang habol. At maganda ka. Magandang lahi para sa magiging anak ko. Napaiyak si Rina. Hindi sa kilig, kundi sa pagkagulat. Sa takot. Sa bigat ng desisyong isinusuko sa kanya. Hindi ko alam. Bulong niya. Bata ito. Buhay.
Hindi to transaksyon. Hindi kita pipilitin. Pero may taning ang iyong ama. 3 milyon kapalit ng 9 na buwan ng sakripisyo. Tumulo ang luha ni Rina. Binalikan sa isip ang imahe ng ama niyang naka-oxygen. Nakaratay, unti-unting pinapatay ng sakit. Pwede bang akong magpalaki ng bata? Tanong niya na desperado. Hindi, sagot pa ni Gael. Gusto kong lumaki ang anak ko sa pangalan ko ng malinis. May disiplina, may direksyon. Hindi pa pwedeng may nararamdaman kahit kaunti? Bulong ni Rina, sabay iwas ang tingin. Na kahit transaksyon ito, tao pa rin ako. Tahimik si Gael. Kung hindi mo kaya, say the word, I'll find someone else. Huminga ng malalim si Rina. Ipinalaot sa utak ang boses ng doktor. Kapag hindi na operahan ng tatay mo sa loob ng 3 buwan, wala na tayong magagawa. Tumayo siya, tumitig kay Gael sa mata, mahigpit. Sige, pumapayag ako. Nagulat si Gael. Walang drama, walang pagsusumamo. Tinanggap niya ang alok. May kontrata bukas. Lawyer ko magdadala. At huwag kang mag-aalala. Everything is legal. Magiging asawa kita sa papel. Pero hindi kita kailangan sa buhay ko. Nakangiting may pait pa si Rina. Sana man lang, alalahanin mong ako ang magiging ina ng anak mo. Gael, anak. Bago ako pumanaw, gusto kong makita ka masaya. Gusto kong malaman na may pagpapatuloy ng pangalan nating Di Alegre. Ng lahat ng pinaghirapan ko. Mahina ngunit mariing sambit ni Doña Feliciana habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Sa loob ng pribadong kwarto ng matandang babae, puno ng aparato at kahon ng gamot, naroon si Gael, nakayuko. Tila isang batang walang magawa sa harap ng takdang oras. Ipinangako ko yan, Lola. Mahinang sagot ni Gael. Gagawin ko ang lahat para matupad ang hiling ninyo. Gusto kong makita ka may asawa, may anak, bago ako tuluyang pumikit. Dagdag pa ni Doña Feliciana habang napapapikit sa sakit. Hindi ito basta sentimental na hiling. Dahil sa matagal nang pinapatakbo ni Gael ang hotel at restaurant empire ng Di Alegre Group. Hawak pa din ni Doña Feliciana ang 70% ng kabuuang shares ayon sa kanyang will. Ipapamana lamang ito kay Gael kung ito'y may asawa at anak na sa tamang panahon. Kung hindi, ililipat ang pagmamana kay Calvin, ang pinsan niyang matagal nang gustong agawan siya ng posisyon. Kaya ang desisyon ni Gael na alukin si Rina bilang kontratang asawa at surrogate mother ay hindi lamang kapritsyo. Ito'y laban para sa kapangyarihan. Laban para sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa loob ng law office, 1 linggo matapos ang alok, pinirmahan ni Rina ang kontrata. Naroon ang abogado, ilang representative ng kumpanya at si Gael. Walang emosyon. Tila business meeting lang ang kasal na ito. 3 buwan silang magpapanggap bilang mag-asawa. Magkakaroon ng anak at kapag ligtas na naipanganak ang bata, magkakahiwalay na sila. Bibigyan ka namin ng condo unit at buwan ng allowance habang buntis. Ani ng abogado. At narito ang kabuoang breakdown ng 3 milyong piso. Hatiin sa medical, transfer sa bank account ng ama mo, at personal use mo. Tahimik lamang si Rina habang pinipirmahan ng papel. Walang ingrandeng seremonya, walang gown, walang halik, wala. Kinabukasan, ginanap ang simple na civil wedding sa loob ng mansyon ng Di Alegre. Naroon lang ang abogado at isang huwes. Nakasuot ng itim na suit si Gael. Si Rina naman isang simpleng puting bestida na tila hindi kasya sa kanya. Sa harap ng huwes, ikaw ba, Gael Di Alegre, ay kusang loob na pinakakasalan si Rina Valerio? Tanong ng huwes. Tumango lamang si Gael. Yes.
Ikaw naman, Rina Valerio. Bahagyang nanginginig ang tinig ni Rina. Opo. At sa isang perma, sa isang hikaw, sa isang walang damdaming halik sa pisngi, naging mag-asawa sila sa mata ng batas. Pag-uwi sa mansyon, hindi man lang siya inalalaya ni Gael. Walang welcome home, walang yakap, bagos sa isang diretsong utos. Yung room mo ay nasa kabilang wing. May sariling nurse, may personal assistant. Lahat ng kailangan mo, ipasabi mo. Pero hindi ko kailangan ng drama. Pag natapos na to, let's go out our separate ways. Napayo ko si Rina. Naiintindihan ko. At kahit napakasakit, pinanghahawakan niya ang pangako sa sarili. Gagawin niya ito, hindi para sa kayamanan, kundi para sa tatay niya. At para sa batang bubuuin niya sa sinapupunan. Kahit wala man lang pagmamahal na pinanggalingan. Samantala si Gael naman ay tahimik na tinatanaw ang portrait ni Doña Feliciana sa opisina. Malapit nang matapos ang deadline. Sa loob ng 6 na buwan, dapat ay mabuntis na si Rina. Kung hindi, sa kanya rin mawawala ang lahat. Sorry, Lola. This is the best that I can do. Bulong niya sa hangin. Hindi ko kaya magmahal. Hindi ko kaya masaktan ulit. Kaya gagawin ko to sa paraang alam kong hindi ako matatalo. Ngunit ang hindi alam ni Gael sa bawat araw na kasama niya si Rina, kahit na wala siyang balak ibigin ito, unti-unti itong lilika ng lamat sa matibay niyang pader. Habang si Rina ay nakatingin sa salamin sa kanyang kwarto, pinapahid ang luha. Mula ngayon, asawa na ako. Pero hindi mahal. Hindi totoo. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang lumang larawan nila ng kanyang tatay sa wallet. Konti na lang pa. Matutupad na ang operasyon. Basta, kayanin ko lang lahat ng to. At doon siya napaluhod, tahimik na nag-iisa. Umiiyak, hindi bilang asawa ni Gael, kundi bilang anak. Bilang babaeng kailangang kalimutan ng damdamin para sa buhay ng taong mahal niya. Tahimik ang mansyon ng mga Di Alegre. Walang masyadong tao. Walang alingas-ngas. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay ang kasunduang tila bomba. Anumang oras ay pwedeng sumabog. Isang kasal na walang puso. Isang pagsasama sa ilalim ng isang bubong. Pero magkalayo ang damdamin. May schedule ka ng check-up bukas. Maikling sabi ni Gael habang naglalakad palabas ng silid kainan. Salamat. Mahinang tugon naman ni Rina habang iniinom ang gatas na inihanda ng isa sa mga kasambahay. Doon natigil ang pag-uusap. Isang linya, isang sagot. Isang araw na naman ang katahimikan. Pagbalik ni Rina sa kwarto niya sa kabilang wing, napansin niya may bagong set ng maternity dress sa aparador. Lahat mamahalin. May tag pa. May kasamang note. Para sa'yo. Kailangan mong maging komportable habang isinusulong mo ang pangarap natin na mabuo ang bata. G. Napangiti naman si Rina kahit papaano. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagiging malamig ni Gael, may ganitong effort siyang magpakita ng concern, kahit pilit. Sa mga sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang pagsasama nila. Sa ilalim ng isang bahay, pero hiwalay sa bawat aspeto ng emosyon. May nurse na laging kasama si Rina. May bodyguard na nakatalaga sa kanya. Tila isa siyang queen na hindi makalabas ng palasyo. May mga prutas, vitamins, organic meals, lahat ng kailangan ng isang buntis. Pero ang hindi niya kailanman natanggap ay ang pagtingin. Ngunit kahit pag ganoon may mga pagkakataong hindi maiiwasan ang pagkikita. Isang gabi, biglang nawala ng kuryente ang guest wing dahil sa fuse malfunction. Ulan, kidlat, takot. Napilitan si Rina na lumipat pansamantala sa master bedroom. Pagbukas si Gael ng pinto, nanlaki ang mga mata niya. Bakit ka nandito? Wala pong ilaw eh. Sabi ni Manong Ben, dito daw muna ako. Sa kabilang guest room ka. May tulo ang kisame. Tumahimik naman si Gael, napabuntong hininga.
Fine. One night. May sofa. Dun ka. Habang gabi na tahimik, si Rina ay hindi mapakali. Lumapit siya sa bintana. Tiningnan ang ulan. Napansin ito ni Gael habang binabasa ang tablet. Hindi ka pa rin ba natutulog? Tanong nito. Sanay po ako may tunog ng ulan pero hindi ako sanay na ganito kalaki ang silid na mag-isa. Tumingin si Gael para bang bigla siyang naguluhan sa nararamdaman niya. Ang babae sa harap niya ay nakapambahay. Ang buhok ay basa pa mula sa shower at nakatingin sa ulan na para bang may dinadalang bigat sa puso. Hindi lang basta kontratang asawa. Siya, si Rina, ang babaeng may sariling katahimikan. Ang babaeng hindi humihingi ng kahit na ano, pero nararamdaman mong gusto mong ibigay ang lahat. Tumayo siya at lumapit sa minibar. Gusto mo ng gatas? Tanong niya. Ngumiti si Rina. Sige po, salamat. Naupo sila. Tahimik, umiinom ng gatas. At sa unang pagkakataon, hindi parang dalawang estranghero ang pakiramdam. Lumipas ang mga araw, mas dumalas na ang mga eksenang ganoon. Simpleng mga sulyap, hindi inaasahang ngiti, at mga gabing magkasabay silang nanonood ng TV kahit walang usapan. Minsan, naaabutan ni Rina si Gael sa garden. Nagdidilig ng mga halamang tanim ng kanyang yumaong ina. Mahilig ka rin pala sa tanim? Sambit niya. Hindi, pero ito lang ang natira sa kanya, so tinutuloy ko. Maganda pala kapag may inaalagaan. Napatingin si Gael sa kanya. Mas maganda kung may nagpapahalaga. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit agad niyang binalik ang tingin sa hawak niyang hose para hindi naman mahalata ang kakaibang pagtibok ng puso niya. Isang gabi, matapos ang isang prenatal check-up na positibo ang resulta, may dinner sa bahay. Pagbalik nila, hindi na kayang itago ang tensyon sa pagitan nila. Sa ilalim ng dim light ng dining hall, habang kumakain sila ng sabay, biglang nagsalita si Gael. May tanong ako. Handa ka bang magbuntis para sa isang taong hindi mo naman mahal? Tumigil sa pagkain si Rina. Ginagawa ko na, 'di ba? Pero hindi ba masakit? Tumawa si Rina ng mapait. Mas masakit ang mawala ng tatay. Mas masakit ang mawala ng pag-asa. Mas masakit kung ang oo ko ay walang naging kabuluhan sa huli. Hindi makasagot si Gael. Alam niyang may tama ang mga salitang yon. Isang linggo matapos ang gabing yon, sa gitna ng routine check-up, napansin ng doktor ang maagang senyales ng pagbubuntis. Positive na po ang HCG levels. Congratulations! Ngumiti ang OB. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Talaga po? Tumango ang doktor. Malapit na siyang mabuo. Paglabas ng klinika, tahimik si Gael. Naglakad sila papuntang kotse at biglang huminto siya. Congratulations, Mommy. Hindi mapigilan mapaiyak si Rina. Sa wakas ay may nabuo. Hindi lang bata kundi damdaming hindi inaasahan. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng malamig na hangin at buwan sa langit, binigyan siya ni Gael ng isang bagay na matagal niya nang hinintay. Isang ngiti. Totoo, galing sa puso. Nagbago na ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Naging mas madalas na ang titig ni Gael kay Rina. Mas malambing ang boses niya tuwing tinatanong kung kumain na ba siya. At minsan pa nga siya na mismo naghahatid ng gatas sa kwarto tuwing gabi. Hindi man nila sabihin, may unti-unting lumilitaw sa pagitan nila. Isang damdaming tahimik ngunit marubdob. Lalong tumibay ito nang makumpirma ng OBGYN na buntis na nga si Rina. Isa na siyang ina at si Gael ang ama. Ngunit sa kabilang panig ng mundo nila, isang taong ayaw sa bagong sigla ng damdaming iyon ang hindi matahimik. Si Calvin de Alegre. Nakuha pa niyang umibig sa isang bayarang babae. Bulong ni Calvin habang tinititigan ang larawang nakuha ng private investigator. Magkayakap sina Gael at Rina sa garden noong isang gabi. Tahimik,
Ngunit puno ng damdamin. Hindi niya hahayaang mawala sa kanyang posisyong matagal niya nang inaasam. Ang maging tagapagmana ng De Alegre Empire. At kung kailangan kong sirain si Rina, gagawin ko. Mariin niyang wika. Ilang araw matapos iyon, nakatanggap si Rina ng imbitasyon mula sa De Alegre Foundation. May libre raw na wellness and prenatal retreat para sa mga buntis sa isang sikat na hotel. Sponsor daw ni Gael. Excited si Rina. Siya kaya to? Surprise siya kaya to para sa akin? Nagpaalam siya kay Ali, ang assistant ni Gael, at hindi na siya pinigilan. Ngunit ang totoo, si Calvin ang nasa likod ng paanyaya. Pagdating sa hotel, sinalubong si Rina ng isang magalang na staff. Ma'am Rina, this way po. Inihanda na po ang suite ninyo. Habang hinihintay ang masahe, inalok siya ng inumin. Fresh mocktail po para pamparelax galing po sa kitchen ng hotel mismo. Walang kamalay-malay si Rina na may pampahilo pala ang inumin. Makalipas ang kalahating oras, nahihilo na siya. Pinagpapawisan. Namumungay ang mga mata. Nang ihatid siya sa kwarto, laking gulat niya na lang na may lalaking naroon. Nakaupo sa kama, ngumingiti. Wait, ano? Halos hindi na matapos ni Rina ang sinasabi. Lumingon siya sa staff, pero wala na. Bumigat ang katawan niya. At bago pa siya makalabas, nawalan siya ng malay. Kinabukasan ng umaga, dumating si Gael sa hotel. May tip siyang natanggap mula sa isa sa mga tauhan ni Calvin. Boss, nakita ko si Ma'am Rina kagabi. May kasamang lalaki sa suite. Pa-check niyo po. Agad siyang sumugod. Hawak ang susi ng suite. Hindi siya makapaniwala. Nasa ilalim ng pangalan niya ang booking. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanyang eksena. Si Rina, nakahiga sa kama. Nakatakip lang ng bedsheet. Sa tabi niya ay isang lalaking walang pang-itaas. Tulog? O kunwari tulog. Pumutok ang damdamin ni Gael. Ano to? Sigaw niya. Nagulat naman si Rina. Bagong gising at tuliro pa. Gael? Ano ginagawa mo? Ako ang dapat magtanong yan. Ano ginagawa mo sa kama? Kasama yung lalaking yan? Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Gael, may nangyari. May inilagay sila sa inumin ko. Ganyan ka na ba kababa, ha, Rina? Pinagkatiwalaan kita. Pinaniwala mo kung ikaw ay isang ina ng anak ko. Pero, bayarang babae ka pa rin pala. Hindi totoo yan. Lumuluha na si Rina. Please, pakinggan mo ako. Ngunit puno na ng galit ang puso ni Gael. Sa bawat hakbang niya palayo, tila sinasagasaan niya ang huling hibla ng tiwala ni Rina. Paglabas nila ng hotel, sumakay si Gael sa sasakyan. Ipinahinto ito sa harap ng gate ng mansyon. Bumaba ka, utos niya. Gael, basa. Umuulan. Hindi siya pinansin ni Gael. Lumabas si Rina at nanginginig. Walang dala kundi ang suot niya mula sa kama. Isang manipis na damit at basang-basa sa ulan. Hindi ko anak yung dinadala mo, sigaw ni Gael. Hindi ka na kailanman makakabalik sa buhay ko. Naiwan si Rina sa harap ng gate. Basang-basa, nanginginig at duguan ang tuhod mula sa pagkatulas sa damuhan. Pagkaalis ng sasakyan, napaluhod siya sa lupa. Tinatakpan ng tiyan. Patawarin mo ako, anak. Pigilan mo lang to. Huwag mo akong iwan. Basang-basa sa ulan si Rina. Nanginginig habang nakakapit sa kanyang tiyan. Sa harap ng napakalawak na gate ng mansyon ng De Alegre, tila wala siyang pinanghahawakang dignidad. Ang minsang tirahan niya ay biglang naging pader na hindi niya malampasan. Ano nangyari dito? Sigaw ni Ali, ang assistant ni Gael, nang makita si Rina na duduan at napapasapo na sa tiyan. Ma'am Rina, Diyos ko po! Mabilis siyang lumapit. Tinakpan ng jacket ang babae
at tinulungan itong tumayo. May dugo po kayo sa damit. Huwag ho kayong kikilos. Tatawagan ko ang driver sa ospital po, tayo agad. Hirap huminga si Rina. Ang baby ko, Ali. Iligtas mo siya. Sa ospital, dinala si Rina sa emergency room. Sa corridor, tuliro si Ali habang hawak ang phone niya. Paulit-ulit siyang tumatawag kay Gael. Ring ring, voicemail. Ring ring, sa wakas sinagot. Ali, malamig na boses si Gael mula sa kabilang linya. Boss, si Ma'am Rina. Duguan siya. Iniwang basang-basa sa ulan. Muntik na nga mawala ng malay eh. Nasa ER po kami ngayon. Tahimik si Gael sa kabilang linya. Boss, naririnig niyo pa po ba ako? Baka po pwedeng pumunta, baka kailangan niyo siyang makita. Hindi ko kailangang makita ang babaeng traidor. Maikling sagot ni Gael. Pero boss, buhay pa rin ang anak ninyong nakataya rito. Narinig mo naman siguro ang sinabi ko. Kung ano man ang mangyari, wala akong kinalaman dyan. Click at tumigil ang linya. Napatigil si Ali. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa loob ng operating room habang hinaharap ng mga doktor ang komplikasyon ni Rina, paulit-ulit na iniisip niya mga salitang binitawan ni Gael. Di ko anak yan. Bayarang babae ka. Humigpit ang hawak ni Rina sa bedsheet habang nararamdaman ang kirot at pagkapunit sa loob. Hindi lang katawan niya ang tila pinupunit, pati ang puso at pagkatao niya. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang doktor. Hawak niya ang face mask sa ilalim ng baba at kita sa kanyang mga mata ang pagod. Doc, kamusta po si Ma'am Rina? Agad na tanong ni Ali. Naagapan namin. Pero, huminga ng malalim ang doktor. Nalaglag ang bata. Parang may bombang sumabog sa koridor. Napaupo si Ali. Hindi pwedeng mawala yun. Maswerte na siyang buhay siya ngayon. Dugtong pa ng doktor. Ang stress, ang trauma, hindi na kinaya ng katawan niya. Tumulo ang luha ni Ali habang pinagmamasdan si Rina mula sa salamin ng recovery room. Walang malay, maputla, marupok. Samantala si Gael naman ay nasa opisina. Tahimik na pinagmamasdan ang ulat ng quarterly revenue ng kumpanya. Ngunit kahit ilang ulit niyang tingnan, wala siyang maintindihan. Ang isip niya ay nasa eksenang bumungad sa kanya sa hotel. Si Rina, sa kama, hubot-hubad, may ibang lalaki. Pero, bakit kahit ilang ulit na niyang isipin niyon, may bahagi ng puso niyang tumutulo. May tinig na sa loob niya na nagsasabing mali ang nakita niya, na may hindi tama sa lahat ng iyon. Tumayo siya, uminom ng alak, tinakpan ng damdaming tila gustong sumabog. Kinabukasan dumating si Ali sa opisina. Hindi siya makatinang diretso kay Gael. Gusto mong i-update ako? Malamig na tanong ni Gael. Tumango si Ali, nanginginig ang tinig. Naagapan si Ma'am Rina pero nalaglag po ang bata. Tumigil ang mundo ni Gael. Hindi siya agad nakapag-react. Parang may humigop sa kanya palayo sa realidad. Anong sabi mo? Wala na po yung bata. Ulit pa ni Ari. Dahil sa stress at dahil sa ginawa niyong pagpapalaya sa kanya. Hindi alam ni Gael kung ano ang sasabihin. Hindi siya makagalaw. Ang plano niya, ang dahilan ng kasal, ang tagapagmana, ang lahat, wala na. At higit sa lahat, ang pagkatao ni Rina, nilapastangan niya. Gusto ka pa rin niyang patawarin? Bulong ni Ali bago tumalikod. Kahit binastos mo siya, kahit pinahiya mo siya, kahit kinalaban mo ang sarili mong anak. Hindi alam ni Gael kung ang puso ba niya sumisigaw o ang konsensya niya ang gumugulo sa kanya. Sa ospital nagising si Rina. Mahina, walang kibo. Ma'am Rina, iyak ni Ali.
Pasensya na po. Wala si Gael. Hindi siya pumunta. Wala siyang alam sa nangyari. Tahimik si Rina. Hindi ko naaasahan pa. Mahina niyang sabi. Masakit lang isipin. Hindi niya man lang narinig yung tibok ng damdamin namin. Hindi niya man lang naramdaman na totoo ang lahat. Pero andito ako, sabi ni Ali. Hindi ako aalis. Doon na tumulo ang unang luha ni Rina mula nang magising siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang hindi niya na makikitang lumaki. Makalipas ang ilang linggo, ginanap ang formal na pagbabasa ng huling habilin ni Doña Feliciana de Alegre sa law office ng pamilya. Dumalo ang mga board members, legal counsel at mga kasapi ng pamilya. Kabilang si Gael at ang pinsan niyang si Calvin. Tahimik si Gael habang nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, suot ang itim na suit at walang imik. Sa harap niya, isang baso ng tubig na hindi niya halos pagalaw. Nakapako ang tingin niya sa portrait ng kanyang yumaong lola na nakasabit sa dingding. Tila minamasdan siya kahit wala na ito. Kung maaari po umupo ang lahat, wika ng abogado. Magsisimula na tayo. Sa bisa ng aking uling habilin, ako si Feliciana Mendoza de Alegre ay nagpapatibay ng mga sumusunod. Ang mga buong pagmamayari ng De Alegre Hotels Restaurant Group na may kabuuang 70% na shares ay ipapamana ko sa aking apo na si Gael de Alegre kung siya ay may asawa at anak sa panahon ng aking pagpanaw. Napatingin si Calvin kay Gael. Bahagyang ngumiti, may halong panunuya. Paano ngayon? Wala ka naman ng anak. Bulong ng kanyang isip, ngunit nagpatuloy ang abogado. At base sa dokumentong isinumite ilang linggo bago siya sumakibilang buhay, pinatotohanan ni Doña Feliciana na ang kasal at pagdadalang tao ng kanyang apo ay totoo at kasalukuyan. Kaya't napatingala si Calvin, hindi siya makapaniwala. Lahat ng nasabing ari-arian, shares at control sa kumpanya ay opisyal nang ipinamamana kay Gael de Alegre. Tahimik ang buong silid habang nagsasaya ang mga empleyado at ilang kaalyado ni Gael. Si Calvin ay tahimik na nangingit-ngit sa isang tabi. Hindi ito matatapos dito, bulong niya. Kahit may pamana ka na Gael, masisira pa rin kita. Samantala si Gael naman ay nananatiling walang ngiti, walang saya sa mga mata. Sa gitna ng lahat ng nakuha niyang tagumpay, pakiramdam niya ay hindi siya nanalo. Sa gabi, mag-isa si Gael sa kanyang study. Nakaupo sa lumang leather na chair, hawak ang baso ng alak habang pinagmamasan ang mga papeles sa harap niya. Quarterly growth report, expansion plan, investment proposals. Wala sa alinman dito ang sagot sa tanong ng puso niya. Bakit kahit anong gawin kong tama? Pakiramdam ko, mali pa rin ako. Sa mesa, isang maliit na ultrasound photo na lihim niyang hinihingi mula kay Ali, ang unang larawan ng anak nila ni Rina. Ang batang hindi niya man lang nasilayan. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata niya. Bawat gabi hindi siya tinatantanan ng panaginip. Laging paulit-ulit si Rina. Nakaluhod sa ulan, hawak ang tiyan, umiiyak habang tinatawag siya. Gael, tulungan mo ako. Mapapabangon siyang pawisan, hinahabol ang hininga. At tuwing umaga, naroon pa rin ang lungkot. Walang boses si Rina. Walang ngiti, walang yakap ng bata. Ang mansyon ay punong-puno ng yaman, ngunit bakante ang kaluluwa niya. Isang gabi, dinalo siya ni Ali para mag-abot ng bagong reports. Boss, mahinang tawag ni Ali. May bagong donors pang foundation pero may gusto rin po ako itanong. Tumango lamang si Gael at hindi tumingin. Alam niyo po bang buhay si Rina dahil sa huling suporta ng De Alegre Foundation? Napatingin si Gael.
Hindi siya makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya lumipat sa Foundation Hospital, binayaran ng Foundation ang huling operasyon niya. Ang mismong pondo na kayong pumirma. Natigilan si Gael. Ibig mo sabihin sa huli natulungan ko pa rin siya? Hindi lang basta natulungan, boss. Nalaman kong bago siya tuluyang bumalik sa probinsya, nag-iwan siya ng sulat. Pero hindi niya pinadala. Tumayo si Gael. Nasaan ang sulat? Umiling si Ali. Pinurit niya raw. Ayaw niya nang balikan ng sakit. Ang sabi niya sa nurse, patawarin ko siya. Pero ayoko nang balikan ng impyerno. Walang imik si Gael. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso niya. Hindi lamang guilt, kundi isang matinding pagsisisi na hindi niya alam kung kailan pa niya mababawi. Kinabukasan dumalo siya sa simbahan. Walang anunsyo, walang kamera. Tahimik, mag-isa. Nasa likod siya. Nakayuko habang pinapakinggan ng misa. Sa kanyang panalangin, kung may paraang maibabalik ang oras, gagawin ko. Kung may paraan ako makabawi, ibibigay ko ang lahat. Pero kung wala, sana man lang makapagsimula ako ulit. Paglabas niya ng simbahan, isang batang babae ang dumaan sa harap niya. Bitbit ang nanay nito, may hawak na pamphlet ng Medical Assistance Program. Bigla siyang natigilan. Ang mukha ng bata, tila kakulay ng sa kanya. Ang mga mata, parang kay Rina. Sumikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba yun o panibagong pahiwatig mula sa tadhana. Ngunit isang bagay ang sigurado, may kulang pa. At babalikan niya ito. 6 na taon na ang lumipas mula nung huling pagkikita ni Gael at Rina. Mula sa pagiging kontratang asawa hanggang sa pagkakakala sa masakit na paraan. Lumipas ang panahon na tila ba sinusubukang limutin ng bawat isa ang nakaraan. Ngunit ang alaala, lalo na ang alaala ng pagkakasala, ay parang aninong sumusunod. Kahit gaano kalayo ang takbuhan. Ngayong gabi, tila mas mabigat ang hangin sa silid ni Gael. Nasa loob siya ng kanyang master's bedroom, pero hindi siya makatulog. Ang gabi tahimik, ngunit sa loob niya ay may nagngangalit. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Pag-idlip niya, dumapo ang isang panaginip. Nasa gitna siya ng madilim na kalsada. Maulan, humahampas ang tubig sa kanyang balat. Malamig, mabigat. Sa liwanag ng kidlat nakita niya si Rina. Nakaluhod, basang-basa. Hawak-hawak ang isang batang paslit. "Gael!" Sigaw ni Rina. Umiiyak na puno ng takot ang boses. "Tulungan mo kami!" Tiningnan niya ang bata. Nang tumingin ito sa kanya ay para siyang nahulog sa sariling anyo. Ang mga mata nito, ilong, ang hugis ng muka, hindi maikakaila. Kamukhang kamukha niya. "Anak mo siya!" Sigaw ni Rina habang humihigpit ang yakap sa bata. "Gael, kailangan ka namin!" Humakbang siya palapit. Ngunit tila ba may humihila sa kanya pabalik. Hindi siya makalapit. Paulit-ulit ang hiyaw ni Rina habang unti-unting lumulubog sa baha ang kanilang kinaroroonan. "Gael, huwag mo kaming talikuran!" At biglang, madilim na lang ang lahat. Napabalikwas si Gael mula sa kama. Pawis na pawis, habol ang hininga. Nanginginig ang mga kamay. "Hindi," bulong niya. "Hindi totoo. Panaginip lang yan." Ngunit kahit sabihin niya iyon sa sarili, alam ng puso niyang iba na ang dating ng panaginip na ito. Ilang gabi na siyang ginugulo ng ganoong imahe ni Rina. May bitbit na bata, laging nangangailangan, laging tinatalikuran. Ngunit sa panaginip ngayong gabi, mas malinaw na ang detalye. Ang bata ay may pangalan. Narinig niya sa huling sandali bago siya magising. "Luis." Bumangon siya at nagsuot ng bathrobe at tumawag kay Ali kahit 10 oras na ng gabi. "Hello." Garal-gal ang boses ni Ali mula sa kabilang linya. "Hanapin mo si Rina." "Sir?" "Hanapin mo siya. Kahit saan.
Sa lahat ng ospital, probinsya, foundation, kahit sa mga evacuation center, charity houses, lahat. Gamitin mo ang mga koneksyon natin. Pero, 6 na taon na po yun, sir. Sa tingin niyo po ba, gamitin mo ang lahat ng paraan? Ayoko magising isang araw na hindi ko ginawa kahit anong hakbang para hanapin siya. Kung may anak man kami, gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman ang totoo. Tumigil si Ali. Ramdam niya ang pagbabago kay Gael. Hindi na ito ang malamig na negosyante na walang inalala kundi ang pamana. Sa tinig nito ngayon, may pananabik, may pagsisisi, may pag-asa. Sige po, boss. Mag-uumpisa na ako bukas ng umaga. Hindi. Umpisahan mo ngayon. Kinabukasan, tila ibang Gael ang pumasok sa opisina. Walang pakialam sa business deals. Walang interes sa investors branch. Sa halip ay nasa harapan niya ang malaking board na punong-puno ng mapa, larawan at printouts. Mga balita tungkol sa mga nasunugan, mga ulat ng relief distribution, mga pamilyang inilikas, lahat ng posibleng koneksyon kay Rina. Nagbigay siya ng pabuya, 1,000,000 piso sa sino mang makakapagturo ng eksaktong kinaroroonan ni Rina Valerio. Bakit bigla kang ganyan, Gael? Tanong ni Franco na isang business partner niya. Hindi ba tapos na ang kwento ninyong dalawa? Akala ko rin. Pero bawat gabi na naririnig ko ang anak kong tinatawag ako sa panaginip, alam kong may hindi pa tapos. Sigurado ka bang anak mo nga yun? Hindi na sumagot si Gael, ngunit sa puso niya, alam niyang hindi iyon katang-isip lang. Lalo na't sa bawat panaginip, paunti-unting lumilinaw ang mukha ng bata. Samantala sa isang liblib na baryo sa Pampanga, isang babae ang nagsusuklay ng buhok ng batang lalaking 6 na taong gulang. Luis, anak, pumasok ka na, baka abutan ka ng ulan. Wika ni Rina habang pinupunasan ng pawis ang likod ng bata. Opo, mama. Tumakbo ang bata pabalik sa loob ng maliit na bahay. Payak, marupok ang dingding, ngunit puno ng tawanan. Sa gitna ng simpleng pamumuhay, naroon ang tahimik na lang mundo. Malayo sa sakit, malayo sa ingay. Hindi alam ni Rina na sa kabilang panig ng Maynila, muling gumuguhit sa tadhana ang isang paglalapit. Hindi pa tapos ang kwento nila. Sir, may kailangan po kayo makita. Mabilis ang naging hakbang ni Ali papasok sa opisina ni Gael. Hawak ang tablet na nanginginig sa kanyang mga kamay. Lumulundag ang dibdib niya sa kaba. Hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng impormasyong natuklasan niya. Si Gael naman na nakasandal sa leather chair at hawak ang isang report ay agad na tumingin. May balita na ba? Tumago si Ali. Hindi galing sa listahan ng mga Central Foundation. Pero nakita ko po sa news kagabi. Breaking news. Nasunugan ng isang urban poor community sa Pampanga. At isa sa mga survivor ay ang mag-iina. Sir, si Ma'am Rina yun, sigurado ako. Tumayo si Gael. Biglang nawala ang pagod sa mga mata. Anong sinabi mo? Binuksan ni Ali ang video clip. Sa screen, isang babaeng payat, namumutla, ngunit may maamong mukha ang ini-interview ng reporter. May pasa sa braso at may bata sa tabi niya. Karga sa bisig, umiiyak, nanginginig sa lamig. Hindi na po namin naisalba mga gamit pero ang mahalaga po ligtas ang anak ko, sabi ng babae. At sa pagbaling ng kamera, tumama ang liwanag sa mukha ng bata. Tumigil ang mundo ni Gael. Ang bata, 6 na taong gulang, kayumanggi ang balat, may matalim na mata, at hulmang-hulma sa sariling mukha niya noong bata pa siya. Diyos ko, bulong niya. Anak ko yun. Muling pinatugtog ni Gael ang video. Paulit-ulit. Sa bawat pag-uulit, mas lalong lumalalim ang saksak ng guilt at pagsisisi. Lahat ng tinanggihan niyang posibilidad noon, ngayon ay nananampal sa kanyang mukha. 6 na taon. 6 na taon niya akong pinalaki na mag-isa. Hindi niya namamalayang tumutulo na ang luha niya. Hindi siya umiiyak para sa negosyo.
Hindi para sa yaman. Umiiyak siya bilang isang amang nawalay sa anak na ni minsan ay hindi man lang niya binigyang pagkilala. Ali, mahina niyang wika. Ihanda ang convoy. Pupunta tayo sa Pampanga. Ngayon. Sa evacuation site sa Pampanga, nagsiksikan ng mga tao sa tent area. Maraming nawalan ng tirahan. Maraming nawalan ng kabuhayan. Ngunit para kay Rina, sapat ng ligtas ang anak niya. Si Luis na ngayon tahimik na nakaupo sa gilid. May basang tuwalya sa balikat at iniinom ang mainit na gatas mula sa relief team. Mama, babalik pa ba tayo sa bahay? Inosenteng tanong ng bata. Humigpit ang yakap ni Rina sa anak. Anak, hindi na. Wala nang bahay natin. Pero may bago tayong simula. Wala siyang kamalay-malay na sa mga oras ding yon, mabilis ang papalapit na convoy ni Gael. May escort pang pulis at ambulance dahil nagpa-clearance na ito sa local mayor mismo. Paglapag ng sasakyan, agad na bumaba si Gael. May suot siyang simpleng hoodie at maong. Walang nakapansin agad sa kanya. Habang iniikot ni Ali ang tent area, sinenyasan niya si Gael. Sir, nandun sila. Tent number 12. Mabilis na lumakad si Gael, parang hindi na huminga. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang dibdib niya. At pagdating niya sa harap ng tent, huminto siya. Nakita niya si Rina, nakatalikod, nagpapalit ng tuyong damit kay Luis. Napapansin niyang giniginaw ang bata. Rina, mahina niyang tawag. Napalingon si Rina. Nanlaki ang mga mata. Para siyang nakakita ng multo. Gael, hindi siya nakagalaw. Si Luis ay tumingin din. At sa hindi malamang dahilan, lumapit ito kay Gael. Walang tanong, walang alinlangan. Po? Tanong ng bata. Ikaw po ba ang tatay ko? Napaluhod si Gael. Napayuko. At sa unang pagkakataon, niluhuran niya ang batang iniwan niya sa dilim. Anak, patawarin mo ko. Tinig na nabasag sa luha. Hindi ko alam. Hindi ko alam na buhay ka. Akala ko na wala ka. Pinaniwala ako. Nagulat si Rina. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Gael sa kanya. Pinaniwala akong nalaglag ang bata. Pinaniwala ko wala na kayong dalawa. Hindi ko alam na may anak pala tayo. Nanginig ang tuhod ni Rina. Hindi mo kami hinanap. Hinahanap ko kayo ngayon at hindi na ako titigil. Sagot niya. Boss, tawag ni Ali mula sa likuran. May dala tayong relief goods. May hotel na rin inihanda para sa kanila. At may pedya na rin na nakaabang para kay Luis. Salamat, Ali. Sagot ni Gael. Ngunit si Rina ay tila hindi makapaniwala. Hindi ko kailangan ng hotel, Gael. Hindi, para sa'yo lang yun. Para sa anak natin. Tumahimik si Rina. Tiningnan ng anak na ngayon hawak-hawak ang kamay ni Gael at tila komportable kahit ngayon lang nagkita. Luis, gusto mo bang sumama sa lalaking yan? Tanong ni Rina. Gusto ko po, kasi parang ako siya. Inosenteng sagot naman ng bata. At doon napaluha si Rina. Basang-basa pa rin ang paligid ng evacuation center mula sa kapapasok pa lamang na ulan. Ang lupa ay malambot, malagkit sa paa, at ang hangin ay malamig. Tila nanunuksong paalala ng trahedya. Ngunit sa gitna ng putikan at gulo, nandoon si Gael de Alegre. Walang suot na mamahaling coat, walang mga bodyguard na nakaitim. Isang ama, lumuluhod sa lupa sa harap ng isang batang kamukha niya, anak niya. Luis, bulong niya habang pinagmamasdan ng maliit na kamay na nakahawak sa kanyang daliri. Ako ang tatay mo. Hindi agad sumagot ang bata, pero nananatiling nakakapit. Para bang may koneksyon silang hindi na kailangang ipaliwanag ng salita. Si Rina nakatayo sa gilid, nanginginig pa rin. Hindi dahil sa lamig kundi sa damdaming unti-unting bumabalik. Pagkalito, galit, sakit. At higit sa lahat ang tanong, pwede pa bang magtiwala sa taong minsan lang nanira sa akin?
Sumama na kayo sa akin. Pakiusap ni Gael habang tumayo. May inihandang bahay. May doktor para kay Luis. Hindi to utang na loob. Karapatan niyo to. Bakit ngayon lang? Mahinang tanong ni Rina. Namumuo ang luha. 6 na taon, Gael. 6 na taon ko siyang pinalaking mag-isa. Hindi ko alam kung kumakain ba ng maayos o may iniiyakan ka rin ba. Habang ako, araw-araw na pinagdududahan kung tama bang ipaglaban ng batang to. Lumapit si Gael. Araw-araw kitang iniisip, Rina. Hindi ko lang alam kung nasan kayo. Akala ko wala na. Sinabi sa akin na nalaglag ang bata. Pinaniwala nila ako. At naniwala ako kasi duwag akong maniwalang may totoo sa pagitan natin. Pati anak mo, hindi mo ipinaglaban. Oo, at yun ang pinakamalaking kasalanan ko. Sagot ni Gael. Diretso ang tingin sa kanya. Pero kung may pagkakataon pa akong itama ito, kahit kapirasong puwang lang gagawin ko. Tahimik si Rina. Sa tabi niya, si Luis ay muling humawak sa kanyang kamay. Mama, bulong ng bata. Masaya po ako sa kanya. Sa simpleng salitang yon, parang may pader na unti-unting gumuguho sa puso ni Rina. Napatingin siya kay Gael. Hindi ito ang dating malamig at papagmataas na CEO na pinakasalan niya dahil sa kontrata. Hindi ito ang lalaking basta na lang siyang pinaalis sa ulan habang duguan. Ito ay isang ama, isang lalaking basang-basa katulad nila at handang yumuko sa sarili niyang pagkukulang. Muling nagsalita si Gael. Hindi ko kayo dadalhin kung ayaw niyo, pero kung sasama kayo, hindi niyo kailangan matulog sa siksikang tent na to. Hindi niyo kailangan matakot na baka wala kayong makain bukas. Anak ko si Luis at gusto ko siyang maprotektahan. At ikaw ang ina ng anak ko. Napahagulhol si Rina. Matagal niya nang kinulong sa puso ang mga luhang yon. Para sa sakit, para sa pagdurusa, para sa lahat ng panahong inako niyang bigat ng pagiging mag-isa. Ma, sasama na ba tayo kay Papa? Tanong ni Luis. Napalingon si Rina sa anak, tsaka kay Gael. Papa? Ulit ng bata. At doon ay napaiyak na lang si Gael. Mula sa sariling anak ang unang pagtanggap. Hindi niya ito hiningi. Ibinigay sa kanya ang isang inosenteng puso. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, isang convoy ng limousines at van mula sa The Alegre Foundation ang dumating sa evacuation site. Hindi para magpakitang gilas, kundi para dalhin pa uwi ang mag-inang matagal nang itinakwil ng tadhana. Sa pag-akyat nila sa sasakyan, si Luis ay hindi na bumitiw sa kamay ng kanyang ama. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Cecilia Cula Ballorente from Carmen, Estrella Badile from San Pablo, Laguna, at Antonieta Pagado from Taytay, Rizal. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Anong gusto mo unahin gawin natin? Tanong ni Gael habang kinukumutan ng anak. Kumain ng ice cream. Sagot ng bata ng ngiting-ngiti. Napatawa si Gael. Gagawin natin yan. Araw-araw pa kung gusto mo. Sa likod, si Rina ay nakatingin lamang sa kanila. May takot pa rin. May alinlangan. Ngunit higit sa lahat, may pag-asa. Pagdating nila sa mansyon, ilang staff ang sumalubong. Pero hindi na ito katulad ng dati. Walang ingranding anunsyo. Walang pakitang tao. Simple lang, taimtim at puno ng respeto. Dinala si Luis sa silid na inihanda para sa kanya. May mga laruan, may malambot na kama, at may nameplate sa pinto.
Luis R. De Alegre. Napanganga si Rina. R? Hindi ba dapat L? Rina, sagot ni Gael. Gusto kong dalhin niya ang pangalan mo. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya buhay. Pagkatapos ng lahat ng yon, nagtago silang tatlo sa garden. Doon sa parehong lugar kung saan dati silang halos hindi nag-uusap. Ngayon, may bata na sa gitna nila. Naglalaro, tumatawa. Hindi ko alam kung kaya pa ba kitang mahimok na patawarin ako. Bulong ni Gael. Pero kung hahayaan mo magsimula ulit, hindi bilang mag-asawa kundi bilang pamilya, susubukan ko maging karapat-dapat sa inyo. Matagal bago sumagot si Rina, tiningnan niya si Luis, tsaka si Gael, at sa wakas, hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad, Gael. Pero baka, pwedeng simulan sa pagiging magulang muna. Tahimik ang buong hallway ng private wing sa De Alegre Medical Center. Sa loob ng isang suite room, nakaupo si Rina sa sofa. Tahimik na pinagmamasa ng anak nilang si Luis na natutulog sa kama. May IV sa kamay at may benda sa tuhod. Nagkaroon ito ng mild fever matapos ang trauma sa sunog. Kaya't minabuti ng mga doktor na bantayan nito ng maigi. Katabi niya si Gael. Hawak ang isang tasa ng kape ngunit ni hindi man lang ito nauubos. Sa pagitan nila ay may isang katahimikang mabigat. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa mga salitang matagal na ang gustong kumawala. Gusto ko marinig ang lahat. Mahinang sabi ni Gael. Mula sa'yo. Ang totoo. Huminga ng malalim si Rina. Tumayo siya. Tumalikod sa kanya sandali. Tsaka muling humarap. Akalain mong 6 na taon kong kinimkim to, Gael. 6 na taon kong dinala sa dibdib ko ang galit. Ang sakit. Ang tanong kung bakit ganun kadali para sa'yo na paniwalaan ang kasinungalingan. Rina, bulong ni Gael. Pero pinigilan niya. Hayaan mo muna ako magsalita. Tumango si Gael. Sa wakas, makikinig siya. Buo. Yung araw na natanggap ko ang imbitasyon sa prenatal retreat. Simula ni Rina. Akala ko regalo mo yon. Akala ko effort mo yun para sa akin. Para sa bata. May letterhead pa nga ng De Alegre Foundation. May signature pa ng assistant mo. Wala akong alam sa invitation na yun. Sabi ni Gael na napakunot ang noo. Alam ko na ngayon. Pero noon naniwala akong mula sa'yo yun. Ikinuwento ni Rina ang buong gabing yun. Mula sa inumin na may kakaibang lasa. Sa pakiramdam ng pagbigat ng katawan. Hanggang sa pagpasok niya sa suite at makita ang hindi niya kilalang lalaki. Pagdilat ko, anto na siya. Hubad. Tulog. Ako halos walang saplot. May kamera pa nga sa sulok ng kwarto. Naniga si Gael. Hindi ako nagpaliwanag kasi hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Tinawag mo akong bayarang babae. Tinulak mo ako sa ulan. Tinakwil mo ang bata. Diyos ko. Bulong ni Gael, napaupo. Nangangatog ang mga kamay niya. May isang tao lang na pwedeng gumawa ng ganong kalinis sa setup. Isang taong may galit sa akin. At higit sa lahat may interes sa pamana ng lola mo. Nagtagpo ang tingin nila. Pareho nilang binigkas sa isipan ng isang pangalan. Calvin. Alam mo bang matapos mong palayasin ako, dinugo ako sa labas ng gate mo? Patuloy pa ni Rina habang nanginginig ang tinig. Kung hindi ako nasalo ni Ali, baka hindi ko na nailigtas ang bata. Pero sinabi sa akin ni Ali, putol ni Gael, ngunit agad din siyang napayuko. Sinabi niya na naagapan. Pero nang tanungin mo kung buhay pa ang bata, hindi mo inalam ang kasunod. Hindi mo na kami binisita. Hindi mo na tinanong kung anong totoo. Napakuyom si Gael ng kamao. Pero pinaniwala akong wala na. Naniwala ako kasi mas pinili kong paniwalaan ang galit kesa sa posibilidad na totoo ka. Lumapit si Rina sa kanya. Hindi ako perpekto, Gael. Oo, pumayag ako sa kontrata natin. Pero minahal ko ang batang yun mula sa sinupupunan ko. At minahal din kita.
Kahit wala kang binibigay kundi lamig at pader. Tumulo ang luha sa mata ni Gael. Hindi niya akalaing ang babaeng ilang beses siyang tinaboy ang siyang nagpapakatatag sa kabila ng lahat. Anong pangalan ng lalaki sa hotel? Tanong ni Gael. Hindi ko alam. Hindi ko na nakita ulit. Pero may pinakita sa akin si Ali noon. CCTV na pinutol, na-edit, at isang tauhan ng pinsan mo na nakita sa labas ng hotel nung gabi ring yun. Tumayo si Gael. Mabigat ang bawat hakbang niya. Ngayon naiintindihan ko na. Hindi lang kita sinaktan. Sinira kita. Tinanggalan ko ng karapatan ng sarili kong anak. Tumingin si Rina sa kanya. Maluha-luha rin. Ang anak mo, hindi mo walang kinarga nung sanggol pa siya. Hindi mo nasaksihan nung unang beses siyang humiti at tumakbo, matuto magsalita. Ipagkakait ba niya sa akin na mahalin siya ngayon? Tanong ni Gael. Hindi, sagot naman ni Rina. Kasi ang bata madaling magmahal. Pero ang tiwala, iyon ang kailangang buuin. Lumapit si Gael sa kama ni Luis, umupo sa tabi. Pinagmamasdan ang mahinang paghinga ng bata. Hinawakan niya ang munting palad nito. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Bulong niya. Hindi ko na kayo iiwan. Sa likod niya, tahimik lamang si Rina. Sa unang pagkakataon, parang naramdaman niya ang hinog na pagsisisi ni Gael. Hindi dahil sa luha nito, kundi sa katahimikan ng pagyakap niya sa anak nilang sabay nilang nasaktan. Sa sandaling yon, walang kontrata, walang kasunduan, walang pangako ng pamana. Ang meron lang ay dalawang magulang na parehong sugatan, ngunit handang pagtagpiin ng pamilyang minsang winasak ng kasinungalingan. Walang nakapansin ang kakaibang tensyon sa Grand Ballroom ng De Alegre Hotel that night. Ang chandelier ay kumikislap. Ang classical quartet ay tumutugtog ng marahan. At ang mga negosyante at investors ay abala sa kani-kanilang kwentuhan tungkol sa bagong global expansion ng De Alegre Restaurants. Si Calvin De Alegre, suot ng itim na tuxedo, ay abalang nakikipag-toast sa dalawang foreign investors. To New Horizons? Ani Calvin, taas kilay pa habang nakatingin sa kamera ng isang event photographer. To Power and Legacy. Ngunit bago pa siya makasagot sa susunod na tanong, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Patawarin niyo ako, pero may mahalaga akong sasabihin. Lahat ng matay na palingon at naroon sa gitna ng pintuan ng ballroom, si Gael De Alegre. Mataas ang noo, walang suot na blazer at may matigas na titig. Nagkagulo ang bulungan sa mga bisita. Ilan sa mga board members ay tila kinakabahan. Si Calvin, bahagyang napaatras ngunit agad ring umiti ng mapakla. Gael, sambit niya, sinusubukang gawing kaswal ang lahat. Hindi ko alam na dadalo ka. Wala rin akong balak na dumalo, sagot ni Gael habang palapit ng palapit. Pero may dapat tinawin. May dapat ituwid. Nagkatinginan ng lahat. Tumigil ang tugtugan. Lahat ay nakatutok sa dalawang De Alegre sa gitna ng ballroom. Alam ko nang ginawa mo. Diretsong wika ni Gael kay Calvin. Hindi inaalis ang titig. Pardon? Matipid na ngiti ni Calvin, ngunit nanginginig na ang kaliwang kamay. Ang setup sa hotel. Yung peking retreat invitation. Long lalaking bayaran na pinatulog sa tabi ni Rina. Lahat ng yon, ikaw ang may pakana. Nagsimulang magbulungan ng mga investors. Gael, baka pwede nating pag-usapan to sa mas pribadong wala nang dapat pag-usapan. Sa harap ng lahat ng taong minani-obra mo para maniwala sa mabait mo mukha, dito ka rin huhubaran ng totoo. Itinaas si Gael ang kamay. Hawak ang printed screenshots mula sa security footage, hotel logs, CCTV na hindi mo mabura, at testimonya ng isang staff na inutusan mong magdala ng spiked drink. Napaatras si Calvin, pero nananatili pa rin ang ngisi. You don't have proof that sticks in court. Maybe not yet, sagot ni Gael.
Pero sapat yan para mawala ang tiwala ng mga taong to sa'yo. At kung may natitira ka pang hiya, umalis ka na ngayon pa lang. Tila lalo namang dumilim ang mukha ni Calvin. Ngunit sa halip na magalit, ngumisi pa ito. Alam mo, pinsan, mula't simula, lahat ng ginagawa mo ay para kay Lola. Para sa pamana. Para sa kumpanya. Pero kailan ka ba naging totoo sa sarili mo? Hindi ko kailangang maging perpekto para masabing ikaw ay traitor. Sagot pa ni Gael. At bago pa siya makapagsalitang muli, isang malakas sa suntok ang tumama sa panga ni Calvin. Napaupo ito sa sahig. Hawak ang pisngi, nanlalaki ang mga mata. Natahimik ang buong bulwagan. Para yan kay Rina. Para sa 6 na taon na bigati. Para sa anak kong kinailangang palakihin ng walang ama dahil sa kasinungalingan mo. Tumayo si Calvin, nanginginig, ngunit hindi sumigaw, hindi rin lumaban. Ngumisi lang siya, duguan ang labi. Wala akong mukhang iharap sa kanya. Mahina niyang sagot. At alam kong deserve ko to. Lahat ay nabigla sa kanyang pagkumpisal. Tumalikod siya, tinanggal ang tuxedo at tahimik na lumabas sa bulwagan. Iniwan ang gulat at tahimik ng mga investors. Lumapit kay Gael ang ilang kasapi ng board. Was everything true? Yes, matatag na sagot ni Gael. At inaako ko ang pagkukulang ko sa nakaraan. Pero simula ngayon, ang kumpanyang to ay pamumunuan na ng taong hindi lumulubog sa intriga, kundi lumalaban para sa totoo. Pagka-uwi, dinatnan ni Gael si Rina at Luis sa music room ng mansyon. Si Luis ay nakatayo sa harap ng piano. Tinutugtog ang Twinkle Twinkle Little Star gamit ang isang daliri. Si Rina naman ay nakaupo sa tabi. Pinapanood ang anak na may ngiti sa labi. Tahimik lamang si Gael. Pinanood niya sila mula sa pinto. Dahan-dahan lumapit si Luis, hawak ang isang sketchpad. Papa, ginawa ko po to habang wala ka. Pinakita ng bata ang guhit. Isang stick-figure family. Isang lalaki, babae, at isang bata. Sa itaas may nakasulat. Pamilya ko. Napaluhad si Gael at niyakap ang anak. Hindi nakataol at iiwan. Pangako. Tumayo si Rina at lumapit sa kanila. Walang salitang namutawi. Pero sa mata niya, naroon ang unti-unting pagbubukas. Hindi pa lubos, pero sapat para magsimulang muli. Tahimik ang gabi sa The Alegre Mansion. Sa hardin, maririnig lamang ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng rosal. Sa loob ng study room, nakaupo si Gael, nakasandal sa lumang leather chair ni Don Luis, ang ama ni Calvin, at tiyuhin niya. Nakaharap sa kanya ang isang kahon, lumang kahon ng alaala. Hindi niya inaasahang muling mahuhukay ang mga ito. Ngunit matapos ang pag-amin ni Calvin sa ginanap na investors event, para bang may bahaging gustong hanapin si Gael, ang kabataang pinsang dating tinuring niyang kapatid. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Andoon pa ang lumang larawan. Bata pa sila ni Calvin, naka-uniforme ng high school, magkayakap sa tuwa. Matapos manalo sa isang sports event, natawa si Gael sa sarili. Noon, ikaw ang una kong taong kasama sa tagumpay. Nakita rin niya ang isang sulat. Handwriting ni Calvin. Isang thank you letter na halos isang dekada nang nakalipas. Kuya Gael, salamat sa tulong mo sa tuition ko. Hindi ko na po sinabi kay Papa. Alam kong ayaw niya ng awa pero salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Calvin. Pinikit ni Gael ang mata. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili. Kailan kami naligaw ng landas? 11 taon na ang nakaraan. Calvin, ikaw na ba yan? Tanong ni Gael habang lumalapit sa isang maliit na art gallery kung saan nag-e-exhibit si Calvin ng kanyang mga paintings. Oo kuya, sagot nito at giting-ngiti na may kulay pang pisngi sa saya. Naibenta ko na yung 2 sa New York-based collector. See, sabi ko sa'yo may pupuntahan yung talent mo eh. O hindi mo rin ako pinondohan ng umpisa, hindi ako makakagawa ng kahit isang canvas.
Salamat, Kuya Gael. Ngunit nagbagong ihip ng hangin nang dumating sa buhay nila si Monique, isang curator ng De Alegre Museum, at ang babaeng parehong minahal ng dalawang lalaki. Sa umpisa, hindi iyon halata. Ngunit isang gabi, habang nasa fundraiser si Gael, kinausap siya ni Calvin. Kuya, mahal ko si Monique. Nagulat si Gael. Alam ko. Alam mong matagal ko na siyang gusto? Bago pa man kayo naging malapit. Tahimik si Gael. Hindi ko sinadyang agawin siya, Cal. Hindi mo na kailangang agawin, kuya. Kahit sinong gusto mo, sa'yo mapupunta. Babae, negosyo, respeto. Ako laging pangalawa. Pagbalik sa kasalukuyan, napahawak si Gael sa gilid ng mesa. Hindi niya inakalang ang selos, ang pagiging laging nasa ilalim, ang pagiging palaging pangalawa ang siyang unti-unting sumira sa kanila. Hindi si Monique ang naging huli nilang away, ngunit iyon ang simula ng pagkakahati. Lumapit si Ali at may dalang folder. Sir, sabi niya, na-verify ko na po. Ang lalaking ginamit ni Calvin sa setup ay ang dating janitor ng isang branch ng De Alegre. Tinanggal na po natin siya 5 years ago for theft. Napailing si Gael. Lahat pala ng detalye binuo niya. Planado. Maingat. Pero may isa pa po kayong dapat na malaman. Itinulak ni Ali ang folder sa harap niya. Nandoon ang financial record ng isang maliit na kumpanya sa Batangas. May pirma si Gael sa approval form. Iyan po ang printing company na pinupondahan niyo monthly for years. Akala niyo small supplier pero yun po ang ginagamit ni Calvin sa mga scam transactions niya. Gamit ang pondo ninyo. Nanlaki mismo ang mata ni Gael. Ako mismo ang nagbigay ng puhunan sa taong sumira sa pamilya ko. Tumango si Ali. Akala niya, hindi niyo malalaman. Tumayo si Gael. Wala nang galit sa kanyang mata. Ang nananatili na lang ay pagod. Pagod na mula sa pagkukuble, mula sa pagkapait ng katotohanan. Si Calvin, hindi siya masamang tao sa simula. Hindi nga po, sir, sagot pa ni Ali. Pero minsan kapag palaging tinatabunan ng anino ng iba, napipilitan ng isang tao na gumawa ng dilim para mapansin. Kinagabihan habang pinapatulog ni Rina si Luis sa kwarto, dumaan si Gael. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Wala ka na namang tulog, wika ni Rina habang kinukumutan si Luis. Hindi ko akalain kaya kong patawarin si Calvin. Pero ngayon, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Patawad? Tanong ni Rina. Pagkatapos ng ginawa niya sa atin? Dati tinuring ko siyang kapatid. Inilaban ko siya kahit ayaw ng pamilya. Tinulungan ko kahit patago. Pero sa huli, siya pa palang tatapos sa pinagsamahan namin. Tumingin si Rina kay Gael. Minsan, kahit binigay mo na ang lahat sa tao, hindi pa rin yan sapat para mapuno ang butas sa loob nila. Umupo si Gael sa gilid ng kama ni Luis. Tay, bulong ng bata. Napapikit na. Kahit po may sakit ako, kayo pa rin po ang paborito kong superhero. Napangiti si Gael at napaluha. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na marinig yan, sagot niya. Makalipas ang ilang araw matapos ang iskandalong nangyari sa investors event, tila naging ghost town ang dating masiglang opisina ni Calvin De Alegre. Ang kanyang private floor na dati puno ng abalang sekretarya, nakaschedule na boardrooms at tumutunog na telepono, ngayon ay tila naparalisa sa katahimikan. Pumasok si Calvin sa opisina niya. Tinanggal ang suot na relo. Ibinato sa mesa at ibinagsak ang katawan sa swivel chair. Habang tumatama ang sinag ng araw sa kanyang mukha, napapikit siya. Halos ayaw nang magbukas ng mata. Hindi dahil sa hiya, hindi rin dahil sa galit, dahil sa bigat ng konsensya. Ding! Nagbukas ang elevator. 3 board members ang dumating. Kasunod ang 2 foreign partners ng kumpanya. Isang Swiss investor at isang senior executive mula sa Tokyo.
na parehong may malaking share sa bagong expansion venture ng The Allegre Group. Tumayo si Calvin. Mr. Schmidt, Mr. Kobayashi, good afternoon. Tahimik ang mga ito, walang umiti. Isang board member ang naupo dumiretso sa pinto. Calvin, do you know why we're here? About the incident? Sagot niya at pinilit na kalmado ang tinig. Tumango si Mr. Schmidt. More than the incident. It's about the entire structure you've built underneath Gael's shadow. Nagpatuloy ang Filipino board member. Lahat kami we thought you were strong on your own. But we review the past 5 years. Every successful deal. Every investor that stayed. Every branch expansion you claimed. Lahat ng yun, may pirma ni Gael. Napayuko si Calvin. Wala siyang sagot. Wala siyang maipaliwanag. Si Mr. Kobayashi sa kabila ng pagka-reserved ay diretso nagsalita. Do you know why we trusted you? Because Gael told us so. My cousin may not be perfect, but I believe in him. He vouched for you when no one else would. Parang tinusok ang dibdib ni Calvin. Hindi niya akalain kahit sa likod ng galit, kahit sa gitna ng kompetisyon, si Gael pa rin ang bumibitbit sa kanya. Calvin, dagdag ng isa sa board members, you destroyed the one man who gave you the most. Hindi na kinaya ni Calvin, napaluha siya. Pilit pa rin tinatago sa ngisi. Akala ko kasi, kailangang may sirain ako para mapansin. Para maging ako naman. Para hindi lang laging siyang bida. Bakit hindi mo nalang ginamit ang lakas niya para tumindig sa sarili mong paa? Tanong ng investor. Tahimik si Calvin, wala na rin siyang maisagot. Ilang oras pa ang lumipas, mag-isa na siya sa opisina. Hinubad ang coat, niluwagan ng tie. Hawak niya ang lumang photo frame nila ni Gael. Nung bata pa sila, mag-aakbay, walang bahid ng kompetisyon. Ding! Nagbukas muli ang pinto. Ngunit hindi elevator ang tunog, kundi isang pagbukas mula sa service door ng opisina. Tumayo siya, pagharap niya, naroon si Gael. Tahimik, matikas, pero walang galit sa mukha. Oh, napunta ka rito. Ani Calvin ang ngiting mapait. Ano pa bang gusto mong kunin sa akin? Wala na akong kukunin, sagot ni Gael. Nakuha mo na lahat ng wala ka, dapat makuha. At tinapon mo na rin lahat nang hindi mo kailanman pinahalagahan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bakit? Tanong ni Gael. Halos hindi nagalit kundi pagod. Bakit kailangan mo akong sirain? Lumapit si Calvin. Nanginginig ang boses. Dahil ikaw ang lahat ng hindi ako naging. Ikaw ang minahal ni Lola. Ikaw ang pinaniwalaan ng board. Ikaw ang laging yes ng mga babae. Ako? Ako ang pwede na lang. Ako ang kahit sino na lang. Hindi mo ba alam na kahit wala ka sinasabi, tinutulungan pa rin kita? Sagot ni Gael. Every deal na muntik kang malugmok, ako nag-approve. Ako nagbayad sa mga atraso mo sa Japan branch noon. Hindi mo na nalalaman kasi ayoko mapahiya ka. Lalong namutla si Calvin. Hindi niya alam iyon. Hindi niya kailanman hinanap ang katotohanan dahil binalot na siya ng inggit. Kung may kapatawaran pa sa ginawa mo, dugtong ni Gael, wala pa ako maibibigay ngayon. Pero ito, isang suntok ang tumama sa pisngi ni Calvin. Malakas, sapat para mapaatras siya sa mesa. Ngunit hindi siya gumante, hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban. Bagos ay napaupo siya. Tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. At sa unang pagkakataon, tumulo rin ang luha. Deserve ko yan, bulong niya. Mas masakit pa nga dapat. Kasi hindi lang negosyo sinira ko. Pamilya. Bago umalis si Gael, tumigil siya sa pinto. Ilang beses kong piniling maniwala sa'yo. Pero ito na huling beses na makikita mo kami. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas,
Napatawad na kita sa sarili kong paraan. Tahimik si Calvin at hindi na siya sumagot. Ngunit ang katahimikang iyon ay naging pag-amin na rin niya na mismo humusga sa sarili ng kabiguan. Samantala sa mansyon, pinanood ni Rina si Luis habang nagdo-drawing ng family tree sa luma niyang sketchpad. Papa, Mama, Luis, turo ng bata sa larawan. Kompleto na tayo, 'di ba? Ngumiti naman si Rina. Oo anak, kompleto na. Sa loob ng bahay na puno noon ng lamig at kasinungalingan, unti-unting umusbong ang init ng katotohanan, pagmamahal at pagkatao. Isang maaliwalas na umaga sa The Alegre Mansion, abalang mga kasambahay sa paghahanda ng almusal, habang si Rina ay abala rin sa pag-aasikaso kay Luis na excited sa unang araw ng kanyang homeschooling class. Mama, panoorin mo ako mamaya Magre-recite ako ng alphabet song. Masiglang sabi ng bata habang tinutulungan ni Rina na magsuot ng sapatos. Ngumiti si Rina. Ngunit kapansin-pansin ang pamumutla sa kanyang mukha. Habang nakaluhod, bigla siyang napahawak sa gilid ng upuan at napapitlag sa biglaan at matinding hilo. Rina, tawag ni Gael na kalalabas lamang mula sa study. Okay ka lang ba? Oo, nahilo lang. Pilit ng ngiti ni Rina. Siguro hindi lang ako nakapag-breakfast. Ngunit hindi iyon ang una. Ilang araw nang napapansin ni Gael ang paminsang-minsang pananakit ng ulo ni Rina. Ang panlalabo ng mga mata at ang pagkapagod na hindi tugma sa kanyang aktibidad. Hindi na siya nagdalawang isip. Magpatingin tayo, ngayon din. Sa ospital matapos ang blood tests, CT scan at physical exams, tahimik si Dr. Salcedo habang binabasa ang resulta. Sa harap niya magkatabi si Gael at Rina. Parehong naghihintay sa hatol. Doc, basag ni Rina. Anong meron? Napabuntong hininga si Dr. Salcedo. May matagal ka na palang kondisyon na hindi mo binibigyang pansin. Autoimmune hemolytic anemia. Pero ang mas delikado, may palatandaan ng early stage lymphoma sa iyong lymphatic system. Natigilan si Gael. Napahawa kay Rina. Si Rina naman tila natigilan lang sandali, pero ngumiti. Matagal ko ng kutob, Doc. Pero inuna ko lang si Luis. Tapos may sunog. Wala na ako naging oras para sa sarili. Hindi ka dapat nagsasakripisyo ng ganyan. Sabi ni Gael na halos pabulong. Ang good news, patuloy pa ni Dr. Salcedo, pwede pa nating maagapan. Pero kailangan ng urgent treatment. At bago magsimula ang chemo, kailangan ng blood transfusion. Mula sa compatible donor na may parehong rare antibodies. Tumingin si Gael. Ako? Umiling ang doktor. Hindi ka match, wala rin sa blood bank. Pero may isa kaming match sa family genetic file. Isang Di Alegre rin? Natahimik si Gael. Sino? Sa isang maliit na cafe sa labas ng ospital, nagkakape si Calvin. Mag-isa, suot pa rin ang pasimpleng polo at cap para hindi siya makalala. Halos isang linggo na rin mula nang umalis siya sa kumpanya at tila wala pa siyang direksyon. Isang itim na kotse ang huminto sa harap niya. Bumaba si Ali. Sir Calvin, bati nito. Pwede ba tayo mag-usap? Ilang minuto lang nasa ospital na si Calvin. Nakaupo sa harap ni Dr. Salcedo habang pinapaliwanag ang urgency ng sitwasyon. Sir, kayo lang po ang kapareho ni Rina ng antibodies. Kailangan po natin ng dugong makapagsuporta sa kanyang katawan bago magsimula ang chemo. Pero may risk. Ang sistema niyo po ay medyo mahina rin sa anemia. Posibleng bumagsak ang resistensya ninyo pagkatapos. Buhay ba niyang nakasalalay? Tanong ni Calvin, malamig, ngunit klaro. Tumango ito. Then let's do it. Kung ito lang ang paraan para makabawi ako. Kahit sa huling pagkakataon, itutuloy ko. Sa loob ng transfusion room habang dahan-dahang dumadaloy ang dugo ni Calvin papunta sa bag na para kay Rina, nakaupo siya. Nakapikit.
Parang dinaramdamang bigat ng nakaraan. Pumasok si Gael. Hindi kita pinilit, agad niyang sabi. Alam ko, sagot ni Calvin. Pero sa dami ng pagkukulang ko, isang bag ng dugo lang to. Kulang pa rin. Tahimik si Gael. Rina, she doesn't know you're here. Mas mabuti na yan, sagot ni Calvin. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Gusto ko lang may silbi kahit minsan. Bago umalis si Gael, huminto siya sa tabi ng kama ni Calvin. Kahit anong ginawa mo, hindi mabubura yung mga taon na itinuring kitang kapatid. Alam ko, sagot ni Calvin nang may bahid ng luha. Kaya mas masakit. Samantala, sa kabilang kwarto, si Rina naman ay nakahiga sa hospital bed. Bagong schedule na ng unang chemo cycle. Habang tinutulungan siya ng nurse, pumasok si Gael at Luis. Ma, ayan na po si Papa. Tawag ni Luis, hawak ang papel na may guhit na lang 3. Naglakad si Gael papalapit at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Rina. Simula ngayon, bulong niya, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Sa lahat ng araw na pinili mong manahimik, ngayon, ako ang lalaban para sa atin. Napaluha si Rina, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Basta huwag mo na akong iwan, kahit masama ang loob mo, kahit mahirap akong mahalin. Hinalikan ni Gael ang kanyang noo. Hindi ka mahirap mahalin, ako lang ang naging bulag. Habang lumalalim ang gabi, tahimik ang ospital. Si Calvin ay nakahiga sa recovery room. Mahina, ngunit buhay. Sa isang sulok, pinagmasdan siya ni Ali. Bitbit ang isang sobre. Sa loob nito ay sulat na isinulat ni Rina, 6 na taon na ang nakalipas. Hindi niya pinadala noon. Calvin, kung sakaling mabasa mo to, sana tandaan mo, hindi ako galit. Nasaktan ako, oo. Pero ang sakit ay tinapos ng paglimos ng kapatawaran. Kung kaya ng puso mo. Mainit ang sikat ng araw ng sumunod na araw. Ngunit para kay Gael, tila unang pagkakataon niya ulit itong napansin. Nakatayo siya sa labas ng ospital. Hawak ang isang tasa ng kape habang pinagmamasan ang mga taong naglalakad. May sari-sariling dalahin. May sari-sariling laban. Sa loob ng silid ni Rina, isa na namang mahirap na araw ang nalagpasan. Matapos ang matagumpay na unang cycle ng chemotherapy at blood transfusion, tulog siya ngayon, payapa at mahinahon. Sa tabi ng kama niya nakaupo si Luis, gumuguhit ng bagong larawan. Isang pamilya sa ilalim ng araw. Masaya, magkasama. Sir Gael. Napalingon si Gael sa boses na iyon. Si Calvin nakasuot pa rin ang hospital gown. May sling sa braso at bagyang maputla. Ngunit sa mga mata niya wala na ang galit. Wala na ang mapagkot siyang ngisi. Ang naiwan na lang ay pagod at pagsuko. Tahimik silang nagtagpo sa ilalim ng lilim ng isang puno sa harap ng ospital. Na-transfer na sa observation si Rina. Unang sabi ni Gael, stable na. Makakauwi na rin sa loob ng ilang linggo. Tumango naman si Calvin. Mabuti naman. Sandali silang natahimik at ilang segundo lang, ngunit tila isang mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan, selos at pagtataksil ang nakapatong sa pagitan nila. Bakit ka pa andito, Cal? Tanong ni Gael. Walang halong paninisi. Tanong lang. Hindi ko alam, sagot ni Calvin. Siguro para personal kong harapin ang lahat? O baka dahil kung gustong makita kung totoo nga na may kapatawaran? Tumingin si Gael sa kanya, diretso sa mga mata. Alam mo ba halos araw-araw, galit ang gigising sa akin? Galit sa'yo, sa sarili ko, sa lahat ng pinaniwalaan ko dati. Alam ko, sagot ni Calvin. At alam kong hindi sapat ang isang blood donation para burahin yon. Hindi nga, tugon pa ni Gael. Pero may isang bagay ako natutunan mula kay Rina. Hindi mo kailangang burahin ang nakaraan
para makapagsimula. Napayo ko si Calvin. Hindi ko deserve ang simula, Gael. Ako ang dahilan kung bakit halos mamatay ang anak mo, ang asawa mo. Hindi agad sumagot si Gael. Hinigpitan lang niya ang hawak sa tasa ng kape, tsaka dahan-dahang itinabi ito. Hindi pa rin madaling tanggapin ang lahat. Pero kung ituturing mong kapatawaran ang hindi ko pagsuntok sa'yo ngayon, baka yun ang unang hakbang. Nagulat si Calvin. Hindi mo ako susuntukin? Ngumiti si Gael ng kaunti. Ginawa ko na yun noon. 2 pa nga yata. Mukhang deserve ko ang 5. Baka. Pero hindi ko na kailangang iparamdam sa'yo ang sakit na alam kong gising ka na gabi-gabi dahil sa konsensya mo. Isang sandaling katahimikan muli hanggang sa humugot ng malalim na hininga si Gael. Inalok ko si Rina ng bagong simula. Hindi bilang kapalit, kundi dahil mahal ko siya. Hindi ko alam kung makakabuo kami ulit ng tiwala pero pinipili naming subukan. Mahal mo na siya? Tanong ni Calvin, walang inggit sa boses. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, hindi ko na siya kayang itulak palayo. At ngayon nasa bingit kami ng pagtanggap, hindi ko siya iiwan. Tumango si Calvin. Alam ko na, noon pa man. Pumasok si Ali hawak ang discharge papers ni Calvin. Sir, pwede na po siyang umuwi. Wala na akong uuwian, sabi ni Calvin na pilit na nakangiti. Tingnan ko muna kung saan ako dadalhin ng buhay. Lumapit si Gael at iniabot ang isang maliit na card. Sa Batangas, may lumang De Alegre property na gusto kong ipaayos para gawing retreat center. Malapit yan sa dagat. Tahimik, maraming canvas. Kung gusto mong muling magpinta. Nagulat si Calvin. Bakit? Wala naman akong galit. Pero ayoko rin habang buhay kang iniwang wala. Tinanggap ni Calvin ang card. Hindi na siya nagsalita. Pero sa likod ng mga mata niya, nandoon ang hindi maipaliwanag na pasasalamat. Kinagabihan nagising si Rina mula sa mahinang tulog. Dahan-dahang iminulat ang mga mata at nakita si Gael sa tabi ng kama. Hawak ang isang maliit na kahon. Anong laman yan? Tanong ni Rina na mahina pa ang tinig. Hindi singsing, sagot ni Gael na nakangiti. Isa lang tong lumang photo album. Galing kay Ali. Nakuha niya mula sa lumang archive ng foundation. Binuksan niya ito. May mga lumang kuha ni Gael at Rina. Nung kasal nila. Nung unang prenatal check-up. Kahit na mga candid na kuha ng mga kasambahay na hindi nila namamalayan. Akala ko wala tayong alaala. Sabi ni Rina na lumuluha. Akala ko peke ang lahat. Hindi peke ang ngiti mo sa mga larawang to, sagot ni Gael. At simula ngayon, bubuuin na natin ang mga tunay. Pagpasok ni Luis, bit-bit ang paborito niyang libro. Tumalon siya sa kama at yumakap sa ina. Ma, Papa, basahin niyo po ulit yung kwento ni Super Mommy. Nagtawanan silang tatlo. Sa gitna ng ospital, sa harap ng mga sakit at nakaraan, may isang pamilya ang muling binuo. Hindi sa perpektong paraan, pero sa tamang panahon. Makulimlim ang langit ngunit hindi mapawi ang ningning sa damdamin ni Rina. Habang minamasdan ang bakurang unti-unting nilalatagan ng mga bulaklak at palamuti. Sa unang pagkakataon, muli siyang bumalik sa mansyong minsang naging saksi sa kanyang sakit at pagtatakwil. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam. Hindi na siya dayuhan. Hindi na siya kontratang asawa. Ngayon, isa na siyang iginagalang na ina, minamahal na babae at kapiling ng kanyang pamilya. Welcome home. Bulong ni Gael at sabay akbay sa kanya habang bumababa sila ng kotse. Tumatakbo si Luis sa damuhan. Nakasuot ng superhero costume habang pinapalakpan ng mga kasambahay na matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng mag-ina. Mama, may playground na! Sigaw ng bata. Ngumiti naman si Rina. Para talaga sa'yo yan, anak. Sabi ng papa mo, gusto raw niyang buuin. Hindi lamang ang bahay, kundi tahanan.
Dito niya na hindi napigilan ng luhang kanina pang kumikirot sa gilid ng mga mata niya. Hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng pagpapalaya at pasasalamat. Sa loob ng bahay, mas maaliwalas na ngayon ang disenyo. Ang dating malamig na interior ay pinalitan ng mga natural na ilaw, soft wood tones at mga larawan ni Luis na naka-frame. Mula sa unang ngiti, unang lakad, hanggang sa pinakabagong family drawing na ginawa niya. Dumaan sila sa gallery wall kung saan naroon ang lumang wedding photo nila ni Gael. Ngunit ngayon, tinabihan nito ng bagong larawan. Silang tatlo. Si Luis sa gitna, si Gael sa kanan, si Rina sa kaliwa. Nakatawa, yakap ang isa't isa sa isang candid moment. Napansin mo? Tanong ni Gael habang inalalalayan si Rina. Yung ano? Wala nang espasyong bakante sa pader na to. Buo na ang kwento natin. Makalipas ang ilang araw, binuksan ang bagong flagship restaurant ng The Alegre Group. Isang mas modernong Filipino fine dining restaurant na pinangalan ng Luna y Alma. Mula sa Latin words sa ibig sabihin ay buwan at kaluluwa. Para sa mga babaeng nagbibigay liwanag kahit sa madilim na panahon. Wika ni Gael sa kanyang speech sa soft opening. Kasama ni Rina si Luis sa audience. Nakaupo siya sa harap. Marahang pinupunasan ng luhang kusang dumaloy habang pinagmamasdan ang pagyakap ni Gael sa anak na lang si Luis. Natuwang-tuwa namang kinikilala si Entablado bilang ang inspirasyon ng bagong simula. Matapos ang programa, inanyayahan ng pamilya sa isang family photo shoot na parte ng launching campaign ng restaurant. Naka-all white sila, simbolo ng bagong yugto. Smile, Ma'am Rina, Boss Gael, Sir Luis. 1, 2, click. Ang huling kuha, si Gael, nakasandal sa balikat ni Rina. Si Luis nakaakbay sa kanilang dalawa, may hawak na laruan. At lahat sila, nakatawa. Sa gilid ng dining area, isinabit ang larawang iyon sa isang prominenteng bahagi ng pader. Sa ilalim nito, nakaukit ang mga salitang, ang pinakamagandang investment ay ang pamilyang pinaglalaban. Habang pinagmamasdan ni Rina ang larawan, nilapitan siya ni Gael. Handa ka na ba sa bagong kabanata? Tanong nito, sabay apot ng kamay niya. Hindi pa rin ako sigurado sa lahat. Sagot niya na nakangiti. Pero ang tiyak ko, gusto ko na ikaw ang kasama ko sa bawat pahina. Pati si Luis. Dagdag pa ni Gael. Simulat sa pool siya ang dahilan kung bakit ako bumalik. Pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nananatili. Nagtagpo ang kanilang tingin, puno ng pag-unawa, ng tapang at ang tiwalang tinubos sa pamamagitan ng dugo, luha at paninindigan. Sa huli, hindi naging madali ang daan. Maraming sugat, maraming alaala ng sakit. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay siya ring naging patunay kung paanong kahalaga ang pagmamahalan sa kabila ng lahat. Hindi perpekto si Gael, hindi rin si Rina. Pero sa pagkakatagpo nila sa gitna ng unos, natutunan nilang hindi lahat ng kwento ay dapat magwakas sa hiwalayan. May mga kwento ring muling isinusulat. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para ituwid ang kinabukasan. Sa mga mata ni Luis, simple lamang ang lahat. Mama, Papa, magkasama, masaya, kompleto. At minsan, sapat na ang tingin ng bata upang ituro sa ating mga magulang kung paano manampalatayang muli sa pamilya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!